At welcome muli sa ating daily devotion at ngayon nga ay pag-aralan natin ang salita natin Panginoon at ang ating pong topic ay pinamagatang ano ang hinihingi sa iyo ng Diyos ngayon o yung tinatawag na Christian ethics. So sabi po sa Micah 6 verse 8, ipinakita niya sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang tinatakda ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa na may katarungan at umibig sa kaawaan at dumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. So napakaganda nito. Ito yung about sa Christian ethics o ano ba dapat yung kaugalian ng isang tunay man naman na taga-sumunod ni Kristo. Sabi doon sa una, God's alamin muna natin ano yung nais na parating dito sa atin Panginoon. Na God's moral law brings beauty to the world. So yung moral na itinuturo sa atin ng ating Panginoon o yung law na nakasaad sa Biblia, it brings beauty to the world. Yung sabihin, ito yung nagsisilbing o magpapaganda sa mundo natin ginagalawan ngayon. Yung moral na dapat nating lakaran, dapat nating sundan sa God's moral law, na kung saan ay matututo tayo o matututunan natin na ipakita kung ano yung dapat na kaugalian na meron tayo. Pangalawa, God's kingdom conquers the nation. So, yung kingdom ng ating Panginoon, it's conquered the nation. Kung titingnan natin at pag-aaralan natin na ano nga ba yung napakagandang gustong iparating sa atin ng ating Panginoon, bakit nais ng Diyos na makonquer natin yung buong nation sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So, alam natin na lahat tayo makasalanan, lahat tayo minsan pa'y tinalikuran yung salita ng ating Panginoon at isinapamuhay kung ano ang meron sa libutan ito. And simula nung nakilala natin ang ating Panginoon, talagang God's kingdom conquers the nation. Sa pangitan ng God's kingdom, makoconquer niya yung buong nation. Pangatlo, all nation will submit to God's moral law. So, yung lahat ng bansa will submit God's moral law. Yung anumang mundo na ginagalaw natin ng bansa meron tayo, darating yung time na lahat ng bansa ay makikilala at mahahayag yung kadakilaan ng ating Panginoon. Kaya mapalad tayo na talagang nakilala na natin ang Panginoon at alam natin na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na banal, karapat-dapat na sambahin sa espiritu at sa katotohanan. So para naman po sa ating application, sabi dito una, work for the government of Christ. So sabi nga, tayo ay magtrabaho sa government na meron ng ating Panginoon at kung ano yung nais ng Diyos na ipagawa niya sa atin. Nais ng Diyos na talagang maisapamuhay, malakaran natin yung mga bagay na ikararangal niya, ikatataas niya ng ating Panginoong Diyos. Pangalawa, fight evil by cooperating with Christ. So, isang bagay na magagawa natin is talagang we need to totally surrender our lives to God, and also sa ganitong paraan malalabanan natin ang anumang gawa ng diablo. Number 3, fulfill the law of Christ, which is love. Talagang napakabuti ng ating Panginoon, no? Yung tinuturo niya sa atin na talagang let's fulfill the law of Christ, which is yung magmahal. Napakahirap nito. Most of the time when I'm listening to those people o coaches na talaga nagsishare last week lang, talagang iba pag inaral mo kung ano yung ibig sabihin ng love. Kasi dati parang naisip natin na kapag nakita natin yung isang tao, parang magkakaroon na tayo ng pakiramdam sa kanila, nakakala natin love na natin siya. Pero
yung pala nararamdaman natin is parang tawag lang ng laman. Nagustuhan mo siya kasi may something ka na naramdaman, na nararamdaman sa kanya, na parang kapag nakuha mo masasatisfy ka. So, iba yung loan o iba yung love na ino-open ng paano sa atin. Talagang walang hanggang buhay, walang hanggang kadakilaan ng Diyos yung binibigay niya sa bawat isa sa atin. So, fulfill the law of Christ, which is love. So again, thank you for watching and God bless you.